Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan na sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag ibang nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Lesa Tarosa. Kakaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Probinsya sang Iloilo, opisyal na gin-launch ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Headline. Duha ka mga isda nga gin-report na dula na rescue sa Philippine Coast Guard sa baybayon sang Capiz. Headline. Estudyante gikan sa Alimudian National High School na pilian nga boy governor sa 2026 boy and girl officials. Headline. Scholarship sa pag-apply para sa BFAR Scholarship Program ginpalawig pa. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo, opisyal na nga gin-launch ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga ginlaunch sa probinsya sang Iloilo ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRSIA campaign. Kadungan sang flag raising ceremony sang Lunes, Agosto 3, sang ginanunsyo ang pag-umpisa sang MRSIA campaign sa probinsya. Gimpahayag ni Dr. Joanne Talion, Medical Officer 3 sang Iloilo Provincial Health Office, nga ang kampanya nagapakita sa padayon nga commitment sang Iloilo Provincial Government pinaagi sa page o nga siguraduhon nga ang kabataan magdadako nga healthy, protektado kag hilway sa mga masakit nga pwede mapunggan. Ginhaylo sa page o ang mga ginikanan nga pabakunahan ang kabataan edad 6 to 59 months agad malikawan ang vaccine preventable diseases. Yara sa launching sa Iloilo Governor Aaron Officer Jr., Vice Governor Natalie Ann de Buque, Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, kag ibang pang opisyal sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makapila na ka beses nga ginhimo sa tatlo ka estudyante nga nadagpan sa city proper ang paggamit sang marijuana. Inang nagagwa sa investigasyon sang Iloilo City Police Office suno kay Colonel Wilbert Parilla, City Director sang ICPO. Ginbakal online ang manay kumpiska nga marijuana kag ginapadala sa isa ka lehitimo nga courier ginapadalman man sa karon sa kapulisan kung paano nakalusot ang kontrabando gamit ang isa ka lehitimo nga courier. Sa pagkakumpiska sa marijuana, naging pasakan sang kasong 2 ka 15 anyos nga estudyante sang paglapas sa Section 11 sang Republic Act 9165 o kunang possession of illegal drugs kag nakapiyansa na sila. Samtang ang 14 anyos nga estudyante ang ginpaidalom sa intervention sang City Social Welfare and Development Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Deadline sa pag-apply para sa BFAR Scholarship Program ginpalawig pa. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpalawig pa sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB FAR 6 ang application period para sa mga luyag mag-apply sa Fisheries Scholarship Program. Sunod sa ahensya, mahimo pa magsumite ang isa ka aplikante tubtub Agosto 21.
ang kwalipikado nga scholar magabaton sang financial assistance para sa iban pa nga kinahanglanon sa pagtuon agud tigayon nga makompleto ang ila pag-eskwela sa state universities and colleges. Lakip sa mga benepisyo ang 5,000 pesos nga bulanan nga stipend, 10,000 pesos nga semestral book allowance, 1,500 pesos nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, 1,500 pesos nga graduation support, 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis support. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estudyante gikan sa Alimudyan National High School pili ang boy governor sa 2026 boy and girl officials. Detalye sang balita ho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gikan sa Alimudyan National High School ang boy governor sa 2026 boy and girl officials sa probinsya sang Iloilo. Pamunuan ni Roniel John Figueroa ang 15 kapili nga mga student officials nga magaserbe counterpart sa mga opisyales sang Iloilo Provincial Government sa 3 ka adlaw. Ang lihok kabahin sa selebrasyon sang Linggo ng Kabataan sang Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan Iloilo. Pinaagi sa programa itudlo sa mga estudyante ang mga eksperyensya sa local governance, pinaagi sa pag-observe sa mga operasyon sa gobyerno, pagbuylog sa mga opisyal nga aktibidad kag pagpatuman sa mga responsibilidad sa mga empleyado sang gobyerno. Magabulig kay Figueroa si Pia Ladrillo sang Barotac Viejo National High School nga napilian nga girl vice governor. Samtang magaserbe nga young first district board members sanday Yvette Tabingo sang Tubungan National High School kag Niña Grace Esmore sang Igbaras National High School. Para sa 2nd District naman, sanday Edward Bangeles sang New Lucena National High School kag Lay Gerald John B. Hanse sang Iloilo National High School. Napilian nga 3rd District Board member sanday Alisa Marie Manlabe sang Cabatuan National Comprehensive High School kag Kyle Christian Fajardo sang Cabatuan National Comprehensive High School. 4th District Board member sanday Alan Jr. Bocateja sang Iloilo National High School kag Mevin Rachel Lobaton sang Dumangas National High School kag 5th District Board members sanday Gavin Etan Feliciano sang Tigbawa National High School kag Mary Joy Garmica sang Pavia National High School. Philippine Councilors League President si Carlene Jane Pilio sang Pavia National High School. Liga ng mga Barangay President si Anika Ames Amamanglon sang Iloilo National High School kag Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan President si Salve Sin Taclion sang Tubungan National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga dinalagon nga na-rescue sa Coast Guard Station Aklan ng duha ka mga isda ang ginreport na dula matapos ang ginpatikay nga search and rescue operation. Sunod sa Coast Guard ang duha ka mga isda nga residente sa Barangay Mandong, Batan, Aklan ang wala nakapauli matapos magpangisda sa baybayon sang Ivisan, Capi. Sa nabaton nga report gilayon nga naglunsar sa search and rescue operation ng mga personal sa PCG ug pangitaw ng duha ka mga isda. Nakitaan sa SAR team ang duha ka mga isda sa baybayon sang Sapian, Capi sakay sang ila fishing bangka nga nagbubaan sang makina gani wala na nakabalik sa shoreline. Ginmapahanumdom sang CGS Aklan ang mga mangis na kasiguron ang kondisyon sa ilang mga sakayan antes magpalawon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa gintingob nga puwersa sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Regional Intelligence Unit 6 ang isa ka fishing vessel nga nagagamit sang Danish Sea kun hulbot-hulbot sa baybayon nga sakop sang Barangay Lantangan, Carles. Nadakpan man ang kapitan sang sakayan nga si John Alberto Pasaporte Jr., 42 anyos, residente sang Barangay Butungon, Estancia upod ang 15 ka tripulante. Ginkumpiska sang IPBT DTF ang fishing vessel kag mga gamit sini tungod sa paglapas sa Section 97 sang Republic Act 10651 kaupod sang Fisheries Administrative Order nga nagadumili sa paggamit sang Danish Scene kag Modified Danish Scene sa baybayon sang Pilipinas. Sa karon na sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station ang kapitan sang sakayan, samtang gimpagwa naman ang mga tripulante bangon wala sila nalakip
sa penal provisions sang Section 97. Suno sa mga otoridad, kabahin ini sang panang kampanya sang Iloilo Provincial Government batok sa illegal nga pagpangisda sa idalom sang direktiba ni Governor Arthur Defensor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, DepEd Region 6 ginpadunggan ang mga 2026 palarong pambansa champions kag Sports Excellence Awardees. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpadunggan sa Department of Education Region 6 sa ginhiwat nga gawad pagkilala sa larangan ng sports, the Western Visayas Edition, ang mga outstanding achievers nga mga atleta, coaches, technical officials, sport administrators kag para-athletes sa rehiyon nga nagpangibabaw sa 2026 palarong pambansa kag Para Games. Ang gawad pagkilala isa ka selebrasyon sa nakuha nga nabulawan, record breakers kag contributors nga nagdala sang kadungdanan sa rehiyon. Sa mensahe ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, ginpangimbulahan niya ang mga atleta, coaches, sports officials, mga ginikanan, schools division officers kag stakeholders sa ila dedikasyon agud makilala ang Western Visayas bilang isa sa mga leading region sa school sports. Lakip sa ginpadunggan ang gold medalist sa team events, individual events, Dagitab Awardees, SIDA Awardees, Alpas Awardees kag Sikhay Awardees. Nakabaton ang mga awardees ng cash prize. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 385 ka job seekers hard on the spot sa 58 ka job fair nga ginpatigayon sang Peso Bacolod. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 385 ka job seeker ang nahal on the spot sa 58 ka job fair nga ginpatigayon sa Bacolod City Government paagi sa Public Employment Service Office kon Peso halin Hulyo 2025 tubtob Mayo 2026. Suno sa lokal nga panguluhan, ang masobra 50 ka job fair sa sulod sang siyam ka bulan ang nakatanyag sang 106,054 ka bakante nga trabaho. Ini ang ginpilahan sang linibo ka aplikante sa diin 21,912 ang naging kwalipikado. Sino sa city government, kabahin ini sang Heart Plus More agenda ni Bacolod City Mayor Grega Sataya nga nagatutok sa pagpalapnag sang oportunidad sa trabaho kag pangabuhi para sa mga Bacolodnon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 4,640 ka hektarya sang katubuhan sa Negros Occidental ginvalidate sa epekto sang RSSI. Detalye sang balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natapos na ang initial validation sa Provincial Biosecurity Task Force ang Negros Occidental sang masobra 4,640 hektarya sang katubuhan na apektado sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ang report nagasakop sang infestation levels, lokasyon sa mga LGU, pati na ang mga may-ara o kung wala sa mga control measure. Ginpahayag man sini nga ang task force sa natalana nga magpabaskog sa produksyon kag pagpanagtag sa mga biological control materials sa masunod nga mga semana agud pabakuron ang away kontra RSSI. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2026 Artificial Intelligence Fest formal nang ginbuksan sa Iloilo City. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga ginbuksan ang 3 ka adlaw nga Artificial Intelligence Fest 2026 sa syudad sang Iloilo August 3 sa pagpanguna sa Department of Science and Technology. Katuyuan sang aktibidad nga ikampanya ang praktikal, ethical kag collaborative nga paggamit sang AI sa governance, mga industriya, edukasyon, pagtuon kag creative nga sektor. Sa tema nga Building an AI Ready Future Together, lauman sa festival ang mga komperensya, kompetisyon, exhibits, workshop kag policy discussions na gindisenyo para pabaskugon ang AI ecosystem sa pungsod. Lakip sa mga sub-events sini nga tuig ang AI Technical Conference, AI Hackathon,
PGDX AI Expo, Cine AI, AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect, kag AI Policy Lab. Nangin dinapit naman sa AI Fest 2026 si DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Magalawig tutob Agosto 5 ang aktibidad sa Iloilo Convention Center sa diin ginalauman nga buylugan sa mga partisipante halin sa lain-laing nga rehiyon sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 130 ka OFW nagbaton sa 1.95 milyones nga livelihood assistance gikan sa DMW6. Detalye sang balita, Marian Grace Radyo Serenieta. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang 1.95 billion pesos nga livelihood assistance ang 130 ka-overseas Filipino workers sa idalam sang Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration o ELPOR gikan sa Department of Migrant Workers Region 6. Kada benepisyaryo nagbaton sang tig 15,000 pesos nga skip capital bilang bulig sa ila pagtukod sang negosyo para may palangitan-an. Antes pa man gin-release ang assistance, ginpaidalom ang mga benepisyaryo sa financial literacy kag simple record keeping session nga ginpangunahan sa Department of Trade and Industry Region 6. Ang sesyon ginpangunahan ni Joanna Raf Labinghisa naghatag sa praktikal nga ihibalo sa financial planning, responsible money management kag basic business record keeping. Sa mensahe ni WRSD Chief nga si Joseph Areno, ginatagan niya importansya nga ang assistance hindi lang isa ka ayuda kung hindi magaserbi ini nga kapital agud buligan ang mga OFW sa ila pala nga buhian kag mangin self-reliant. Samtang presenta naman ni Supervising Labor Employment Officer Jade Love Umapas ang reintegration program sang DMW kag National Reintegration Network nga nag-highlight sa 4 ka pilar sang reintegration: ang kabuhayan, kaalaman, kalinga kag kaagapay nga nagahatag sang oportunidad sa palangabuhian, skills development, psychosocial support kag access sa government services. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Interest-free kag wala collateral nga pahulam para sa mga mismis ginaduso ni Mayor Isa Trenias. Detalye sang balita, Janelle Baclaran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaduso ni Iloilo City Mayor Raisa Trianias sa Iloilo City Council na maaprobar sa Negosyo Credit Access for Resilient Enterprise o CARE program. Isa ka inisyatibo nga nagatuyo maghatag sang interest-free kag wala collateral nga pautang para sa micro, small and medium enterprise sa syudad. Suno kay Mayor Trianias, ang programa nagatuyo nga maghatag sang dugang nga working capital sa mga negosyante agud makasugod o kung mapalapad pa ang ilang negosyo nga wala sang dako nga bayaran bangod sang interes o kung kinahanglan nga collateral. Dugang pa niya, ang pinakamataas nga benepisyo sa programa mo ang paghatag sang pautang nga may minimal nga balayran kag wala sang interes nga mas dako ang tsansa sa mga negosyante nga mapasanyog ang ilang negosyo imbis nga maubos ang ila kita sa pagbayad sang interes. Sa tion nga maprobahan sang Iloilo City Council Negosyo Care Program, ginapaabot ng mga dugang nga suporta sang Iloilo City Government sa mga lokal nga negosyante paagi sa paghatag sang accessible nga kapital nga magabulig sa ila pagbangon, pagpalapad kapag padayon sang ila operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO gain palawig pang validity sang rehistro, lisensya permits kag iban pa nga naapektuhan ang LTMS interruption. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpalawig pa sa Land Transportation Office Region 6 ng extension sa pagproseso sang pila ka mga dokumento sang ahensya sa bilog na pungsod sa idalam sang LTO Memorandum Circular MVL 2026-5271. Ang dokumento nga due para sa renewal humalin Hulyo 1 ang ginpalawig pa kasubong sang driver's license, student permit, conductor's license, motor vehicle registration kag medical certificates. Ang pagbisyo sang system slowdown sang Land Transportation Management System ang rason sa paghatag konsiderasyon sang ahensya sa ilang mga kliyente. Lakipan sa gipapanaog sa MC ang pagdumili sang paghatag sang late fees or charges o kung sa pagpatuman sang penalidad sa mga transaksyon na apektado sang LTMS system.
Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.